Magandang araw sa lahat ng Magidoong magmamanok. Kung pansin nyo, talagang tag-ulan na. So meron tayong mga management systems na dapat tignan mabuti pag ganito ang panahon. Dahil kung kulang tayo sa facilities para proteksyonan ang ating mga stags, sa tag-ulan na ito, maaring magkaroon sila ng health issues. Sinabi nga natin na pag overcrowded ang manok, lalo pag tag-ulan, may tendency na pwede sila magkaroon ng respiratory problems or even digestive problems. Kaya mainam na maganda ang facilities. Dito rin pumapasok yung pinag-usapan na natin na baka kailangan natin ng flushing, antibiotic flushing every month kung kailangan para ibaba yung level of microorganisms para hindi magpakita ng clinical signs. Sa panahon din ito, nag-hardening na tayo ng ating mga stags. Kanya-kanyang sistema ang hardening. Yung iba, scratch pen lang. Yung iba, square pens lang. Yung iba, may sariling housing talaga para sa mga stags na hinaharden. Pangkaraniwan, laging may kasamang inahin. Yung inahin kasi, nagpapataas ng testosterone level ng isang stag, kaya tumatapang pag siya ay nakalagay sa hardening. Alam niyo naman, pag hinuli mo na yung alpha stag sa range, inilagay mo halimbawa sa hardening pen, pag walang kasamang babae yan, kung minsan, nawawala sa wisyo. Kasi naihiwalay siya dun sa dating range kung saan nakakagala siya, lahat ng gustong gawin, nagagawa, bigla mong inilagay sa isang solitary pen, mag-isa lang siya, yan kung minsan ay naapektuhan ang health. Kung may kasamang babae, siyempre, yung kanyang testosterone level tumataas at tumatapang yan. Ngayon, kung minsan, ang mga stag na galing sa range at inilagay sa hardening pen, naninibago. Kaya mas mainam na yung kinakain niya doon sa range, yun din ang ipakain pagdating sa hardening pen. Then gradually, i-increase mo yung protein level. Bakit? Doon sa range, nakakain siya ng mga insekto, mga bugs, at kung ano-ano pa na mataas ang protina. Pag inilagay mo na ngayon doon sa hardening pen, wala na siyang access sa mga insekto. So, ang tendency nun, bababa ang consumption niya ng protein. So, kung anong kinakain sa range, yun ang ibigay mo, pero unti-unti, dagdagan mo ng pellets na siyang mataas ang protina para makuha niya yung nutrients, especially yung proteins and amino acids para sa pag-develop ng kanyang katawan. Kasi kung hindi mo maibigay ang protina na yan, kasama ang mga supplements na vitamins and minerals, baka bumagsak ang katawan at saka halip na mag-develop para maging magandang stag, baka bumagsak ang kanyang kondisyon. Sa hardening ng stags, isa sa basic management factors na huwag kalimutan ay yung pagpurga. Binanggit ko lang nakaraan, karaniwan ang life cycle ng roundworm maski ang tapeworm on the average na isa buwan. Kaya mas mainam magpurga every month doon sa mga farms na may history ng mataas ng infestation ng roundworm or tapeworm. Doon naman sa bihirang magkaroon ng mga worms na ganyan, every 2 months okay na. Kasi kung hindi kayo magpurga, yung sustansya na kinakain ng manok sa hardening, yan ay mababawasan. Babagsak ang resistensya, papasok ang maraming sakit. At sa halip na mag-develop ng magandang pangangatawan, siya ay maapektuhan negatively at madedelay ang kanyang pag-peak bilang isang stag. May mga farm naman na pag nag-hardening sila, biglang may nakikita silang mga bulutong sa mga manok nila. Karaniwan sa paa, paminsan-minsan naman sa palong. Pag ganyan ang may history ang farm nyo, mas mainam na bago kayo mag-hardening, bandang mga 5 months siguro, bago nyo huliin yung mga stags nyo, pwede kayo magbigay ng booster shot ng Foulpox vaccine. Kasi ibig sabihin, mataas ang load ng bulutong sa inyong mga farm, yung mga lamok na yan, kinakagat mga stag, maglalabas ngayon ng mga signs ng bulutong. Pag ganyan ang sitwasyon, ito yung sinasabi ko na pwedeng magbigay ng booster ng Foulpox vaccine around 5 months of age.
Generally, yung isang bakuna ng bulutong na ibinigay mo nung sisiw siya ay sapat na sana. Pero pag mataas ang challenge, walang masama na magbigay ng booster ng Fowlpox bago tayo mag-hardening. Mga kaibigan, kanya-kanyang style ang hardening system. Binanggit ko kanina, yung iba na sa scratch pen, square pen, o sariling facility ng hardening. Yung iba naman, sabi nila, pag kinukulong nila yung manok, namamayat daw. So pag huli nila doon sa range, ilalagay kagad sa isang scratch pen o square pen doon sa tipi kung saan nila itatali yung manok. Ang ginagawa nila, pagkaraan ng 1 o 2 araw lang na naka-square pen o naka-scratch pen doon sa tabi ng tipi, kung minsan nilalagyan ng babae para tumapang, after 1 or 2 days, itatali na. Ang ginagawa nila, habang sa square pen o scratch pen, may tali na sa paa na maigsi para sanay na may tali. On the 2nd or 3rd day, papaliguan. Tapos, itatali na doon sa tipi. Alisin na doon sa scratch pen o square pen. Dahil basa yung manok, hindi makapagwala. So, paikot-ikot lang sa may tipi niya. Pagdating ng hapon, dahil hindi pa siya marunong umakyat doon sa kanyang tipi, tinuturuan ng mga boys sa farm na iakyat doon sa tipi. And then after 2 or 3 days, sanay na siyang ganon, wala na, okay na siya, sanay siyang matali. Again, ang sistema na akma sa inyo, yun ang gagawin nyo, basta huwag lang bumagsak ang katawan ng mga manok nyo. Dahil ang stag na bumabagsak ang katawan, medyo mahirap ilaban, lalo na sa mga early birds dahil malapit na ang ating stag derbies. Mga kaibigan, habang pinag-uusapan natin ng hardening ng stags, yung cording nila, may mga pumapasok dito sa social media kung importante ba ang grain feeding sa mga stags. Actually, ang main purpose ng grain feeding ay dahil ito ay medyo matigas ng konti, yan ay para ma-develop ang gizzard ng ating mga stags. Pag well-developed ang gizzards, malakas ang kanyang contraction, malakas gumiling ng feeds. At pag tayo nagpo-pointing na bihirang magkaroon ng crop bound pag maganda at malakas ang gizzard na gilingin ang kinain ng manok para madaling matunaw. Ang grains na yan, kung tutuusin, ay kaparehas lang ng mga pellets. Dinagdagan lang ng mga proteins and amino acids para maging balansyado. Kung ang inalagaan natin halimbawa ay broiler o kaya layer, gilingin mo yung grains na yan, dagdagan mo ng mga protein concentrates or protein sources like soya or mga fish meal o kaya meat and bone meal, pwede nang ibigay as pellets sa mga broilers and layers. Pero sa manok panabong, ang dahilan kung bakit binibigyan ng grain yan ay para malakas ang kanyang balon-balunan, para malakas magtunaw at hindi magkakaroon ng tinatawag na mahinang magtunaw sa oras ng laban. Yung mga grains na yan kung minsan, inihahalo lamang sa pellets. Kung minsan, ibinababad. Yung pagbabad ng grains, ang principle niyan, may tinatawag tayong anti-nutrients. Ito yung mga phytic acid, kung ano-ano pang mga tannin na malaman ng grains na yan, na pag ibinabad at nahugasan, ay naitatapon yung iba para pag inihalo kayo sa pellets, ay mas mataas ang availability ng nutrient na nandoon sa grains na yan. Ang pinaka-safe na portion ng grain at saka ng pellet is 50-50. As a rule of thumb, kung malaki na ang katawan ng manok, pwedeng bawasan mo yung pellet at mas marami yung grains. Pero yung manok naman ay naghahabol ng katawan dahil kailangan niya na mas maraming protein. As a general rule, mas marami yung pellets, mas kokonti ang grains. So, ito ay kanya-kanyang diskarte. Kung ano ang mas mainam na ginagawa mo sa farm, sundan mo lang. Dahil ang bottom line,
ay kung ano ang magandang resulta. Ang binibigay lang natin dito ay general guidelines para malaman natin kung paano ang combination ng grains at ng pellets. Again mga kaibigan, huwag kalimutan mag-like and share, o mag-subscribe, or push yung notification button para pag may bago tayong mga issues dito sa ating programa, lagi kayong updated. Dahil sa performance ng ating mga manok, laging tandaan, health is always number one.